Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sa mapagpalang umaga kapatid, ako si Sister Rowena Orpalas ng CRC Chess Daughter Church 13 Martires City, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Deuteronomy 34 verses 1 to 3 na may pinamagatang God gives Moses a vision of the promised land. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na kami ay bigyan mo ng wisdom and knowledge upang lubos naming maunawaan ang iyong mensahe sa umagang ito. At nawa ay maging bukas ang puso ng bawat isa sa pagtanggap ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Book of Deuteronomy sa chapter 34 verses 1 to 3. Verse 1, umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo sa tuloktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Pinakita ni Yahweh ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan. Verse 2, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Judah hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Verse 3, ang katimugan at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang Soar. Sa mga talatang ito ay nabanggit ang mga lugar na sumasaklaw sa buong Kanaan o ang lupang pangako mula Hilaga hanggang Timog. Sa Deuteronomy chapter 32 verses 48 to 52 ay inutusan si Moises ng Diyos na umakyat sa bundok Nebo para sa kanyang kamatayan. Nagsimula siya sa bundok Sinai kung saan natanggap niya ang 10 utos at natapos ang kanyang paglalakbay bilang tagapagligtas ng Israel sa isa pang bundok, ang bundok Nebo. Bagamat hindi pinahintulutan si Moises na makapasok sa lupang pangako, pinahintulutan naman siya ng Diyos na makita ito ng kanyang mga mata. Ito ay isang biyaya ng Diyos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pangangalaga kay Moises. At ang pagtanggap ni Moises sa desisyong ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagpakumbaba at pagtitiwala sa Diyos na kahit na di niya mapapasok ang Kanaan, alam niyang ang pangako ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan ng mga susunod na henerasyon. Sa mga talatang ito ay nagpapakita ito ng pag-asa, pagtitiwala at pagtanggap sa kalooban ng Diyos at nagpapaalala sa atin sa di natitinag na pangako ng Diyos. Hindi man natin nakikita ang buong larawan, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. At tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Pinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Kaya dapat katulad ni Moises tayo maging matyaga sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Maaari may mga bagay na hindi natin makamit sa buhay, pero ang mahalaga ay ang ating pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Kahit nasa gitna ng mga pagsubok at limitasyon o anumang hamon ng buhay ang ating kinakaharap, magpatuloy lamang tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga utos. Tayo po'y manalangin. Ama naming sa langit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito at pagpapaalala sa amin na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago at ang Diyos at Panginoon namin na tapat mula noon, ngayon at magpakailanman. Bigyan mo kami ng pusong masunurin sa iyong mga tagubilin. Ano man ang maging panahon at sitwasyon sa aming buhay ay magpatuloy kami sa paglakad sa iyong katuwiran. Maraming salamat, Panginoon, at ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos sa magiging kaunawaan natin dito.
Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.